Ang pagkakaloob ng ating mga handog sa Diyos ay isang uri ng paglilingkod sa Panginoon. What are the different kinds of giving we offer to God? Number one, giving of offering as a support to Christ and His messengers. Sa Luke chapter 8, verse 2 and 3, ang mga babae na pinagaling sa masamang espiritu and also some women who had been healed of evil spirits and sickness, Mary called Magdalene. 7 demons had come out of her, Joanna the wife of Chuza, Herod's steward, Susanna, and many others who were supporting them from their possessions. Sa unang panahon pa lamang nang ang ating Panginoong Hesus ay nangangaral kasama ang kanyang mga alagad, ay meron ng mga taong makadiyos. At sila, ayon sa ating binasa, ay nagsusuport. Sa ating wika, ipinaglilingkod ang kanilang mga tinatangkilik. At gusto kong ipaalala sa ating lahat that there is a promise to those who will support God's work. Ang pangako ng Panginoon, they will be rewarded. Matthew 10:40-42, those who receive, you are also receiving me, and those who receive me are receiving the one who sent me. Those who receive a prophet as a prophet will receive prophet's reward. Those who receive a righteous person as a righteous person will receive righteous person's reward. I assure you that everybody who gives even a cup of cold water to these little ones because they are my disciples will certainly be rewarded. Maliwanag yung sinabi ng salita ng Diyos na yung mga naglilingkod, nagtataguyod ng ebanghelyo ng mga mangangaral, ang sabi, they will be rewarded. And number two, kind of giving of tithes and offering to God. In Malachi chapter 3, verse 10, it says here, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. In verse 10, you have said it is useless to serve God. What profit is it that we have kept His ordinance, that we have walked as mourners before the Lord of hosts? Verse 18, then you shall again discern between the righteous and the wicked, between the one who serves God and one who does not serve Him. Yung mga naglilingkod, ang Diyos ang magpapakilala. Particularly, yung nagkakaloob ng kanilang tithes and offering. Diyos mismo ang magpapakilala ng pagkakaiba ng naglilingkod sa hindi naglilingkod. What is the promise? God will open up the windows of heaven, that there will be no room enough to receive it. Ayon sa ating binasa, Malachi chapter 3, verse 10. God will make them jewels and will spare them. Gagawin sila ng Panginoong mga kayamanan. Yung nagtatapat sa pagkakalob ng tithes and offering, they will not be an ordinary people. Special people. Jewels, kayamanan. Sa Diyos, ang mga nagtatapat ng pag-iikapo, sa Diyos sila'y kayamanan ng Diyos. At ano ang sabi sa mga nagtatapat sa pag-iikapo? Pagkakalob ng ikasampung bahagi at mga handog,
they will be spared. And I will spare them as a man spares his own son who serves him. Diyan natin makikita, yung palang pag-iika po ay paglilingkod. Paglilingkod sa Diyos ang pagkakaloob ng ikasampung bahagi at mga handog. And number 3, kind of giving, showing generosity for the needs of God's people, the church. Yung pagpapakita ng ating generosity sa pamamagitan ng ating paghahandog upang damayan ang gawain ng Diyos, damayan ang mga tao ng Diyos. Sa 2 Corinthians 9:11, verse 13, you will be made rich in every way that you can be generous in every way. Such generosity produces thanksgiving to God through us. Your ministry, take note of that, your ministry of service to God's people isn't only fully meeting their needs, but it is also multiplying in many expressions of thanksgiving to God. They will give honor to God for your obedience to your confession of Christ's gospel. They will do because this service, take note of this again, this service provides evidence of your obedience. And because of your generosity in sharing with them and with everyone. Yung palang ating mga pagkakaloob, mga kapatid, na ginagawa sa Panginoon. Ito, hindi na to tithes. Ito yung damayan. Ito yung tulungan. Generous tayo sa mga ambagan, sa mga tulungan sa loob ng iglesia, sa ikalalago ng gawain ng ating Panginoon. Ano ang sabi, mga kapatid? This ministry, your ministry of service to God. Yan palang ating ginagawang mga pagkakaloob. Inuulit-ulit, service to God. At ating mapapansin, mga kapatid, gusto ko lang, we must take note of this, na mayroong pangako, you will be rich in every way. If you are generous in giving our offering to our God, whatever will be the kind of offering, this is offering to God. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sa 2 Corinthians 9:11, you will be made rich in every way so that you can be generous in every way. Such generosity produces thanksgiving to God through us. May pangako ang Panginoon. You will be made rich in every way. Baka naman magtanong yung iba, bakit mahihirap pa rin kami? Nag-iika po naman kami. Bakit? Kala ko ba, you will be rich in every way? Mga kapatid, hindi lamang sinasabi rito yung material na bagay, mas higit pa. Where did God make us rich in every way? Where did God make us rich in every way? Ano ba yung tinutukoy? James 2:5. Listen, my beloved brethren, has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which He promised to those who loved Him? Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang inihanda ng Panginoon sa nagkisiibig sa Kanya. Saan tayo payayamanin? Sa pananampalataya. At masigit yan kaysa pera. Masigit yan kaysa kayamanan. May sakit ka, wala kang pera. Pero may pananampalataya ka, gagaling ka. Kulang ka, marami kang pangailangan, yes, ang tao ay mapagkailangan. Ngunit, meron kang mayamang pananampalataya.
Ano ang gagawin ng Diyos? According to your faith, be it unto you. At gaya nga ng ating binasa, mga kapatid, na hindi lamang sila pinayaman sa panampalataya, tagapagmana pa sila ng kaharian ng Diyos na ipinangako sa nagsisiibig sa Kanya. And the last that I want to mention to you, number 4, giving of thanks, giving offering is honoring God. Ang ating pagkakaloob ng ating mga thanksgiving offering, lalo na ngayon, darating ang ating church anniversary. Lahat ng lokal may church anniversary. Walang PMCC Portwas local na walang church anniversary. At kalakip niyan, yung ating paghahandog ng ating thanksgiving offering. Ano ba ang sinasabi ng kasulatan? Biblical ba? Yung tayo ay naghahandog ng thanksgiving offering? Yes, of course. Biblical yan. Ano sinasabi sa Psalms 50 verse 14? Offer God a sacrifice of thanksgiving, fulfill the promises you made to the Most High. Verse 23, the one who offers a sacrifice of thanksgiving is the one who honors me. And it is to the one who charges the correct path that I will show divine salvation. Yung palang ating paghahandog, mga kapatid, ay kalooban ng Diyos. Paglilingkod sa Diyos. In offering our thanksgiving and offering unto God, we are honoring God. Pinaparangalan mo ang Diyos. Ngayon, ano ang pangako? Call to me whenever you are in trouble. Ano ang sabi? Tumawag ka. Psalms 50, 14 and 15. Tumawag ka whenever you are in trouble. Ang mahirap niya pag may trouble ka, wala kang matawagan. Sakit is a trouble. Accident is a trouble. Hard situation in life, tough situations in life, trouble yan. Ngunit anuman trouble ang dumating sa buhay natin, pag ikaw ay matapat na nagkakaloob ng iyong thanksgiving offering, ang sabi ng Diyos, call unto me. And I will answer. Whenever you are in trouble, call unto me. Ano sabi ng Panginoon? Tatawag tayo sa Diyos. Sa oras na tayo ay nasa panahon ng trouble, at ang Diyos ay sasagot. Ano ang sabi mga kapatid? Of course, there is a promise. Call to me, if you are in trouble, whenever you are in trouble. Sa CEV, offer God a sacrifice of thanksgiving. Fulfill the promises you made to the Most High. Tayo mayroong mga goal, may mga pangako tayo. Huwag mo ipapatalo ang panig ng Diyos. Tutulungan tayo ng Panginoon. Share ko lang sandali ito ha. Meron tayong kapatid. Maraming kapatid. Lalo pa pag dumarating ang panahon ng Thanksgiving, dumadating ang mga trouble. Halimbawa, ang hanap buhay, nagkakaproblema. Gaya nga ng ating ibang kapatid, nagkakaproblema. Pero alam mo, sabi ng ating kapatid, sabi niya sa amin, Pastor, wag po kayo mag-alala. Gagampanan pa rin namin ang aming goal. Mabuti kung ang goal ay karaniwan lang. Mga kapatid, by God's grace, paano nagkakaloob ang ating mga kapatid? 2 million, 3 million, 4 million. Dumating ang panahon ng trouble, nagka-problema ang hanap buhay. Ngunit, ang sabi pa rin nila, wag po kayo mag-alala. Alam nila ang unang-unang nag-aalala, hindi yung kapitbahay. Ang nag-aalala yung pastor. Siyempre, sapagkat ang pastor, bilang tagapanguna, nagagalak siya, nalulugod siya, na yung kanilang pinangako, yung lokal na kanilang pinangungunahan, ay hindi mabigo. Bagkos sila ay magtagumpay. At yan din ang damdamin ng mga kapatid natin.
Hindi maging hadlang ang kahirapan, hindi maging hadlang ang mga trouble. Sabi pa rin ng ating mga kapatid, huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin ipapatalo ang gawain ng Diyos. Magandang espiritu yan. Magandang damdamin yan. Hindi lang siya nakakalob sapagkat walang trouble. May mga trouble, may mga problema. Ngunit ang nagnanaig, ang pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Ano ang promise? God will show His power to save you. Sa Psalms 50:23, sa Century English Version, the sacrifice that honors me is a thankful heart. Obey me, and I, your God, will show my power to save. Hindi power of man. Hindi power ng kung sinong powerful. Power of God! Yang mga nagtatapat at ginagampanan yung kanyang mga panata, yung mga pangako sa Diyos, they will experience the power of God over and over again. Over and over again. And I want you to take note, every particular aspect of giving is coupled with God's faithful promise. Hindi ba nyo napapansin? Sa pinakita ko sa inyong 4 na uri ng pagkakaloob, lagi may pangako. Pagkakaloob, pagdamay sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, may pangako. Pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi, may pangako. Pagkakaloob ng masagana, pagdamay sa iglesia ng Panginoon, sa iba't ibang pangailangan, may pangako. Pagkakaloob ng masaganang Thanksgiving offering, may pangako. Hindi niyo ba napapansin yun? Lahat ng utos, lahat ng pagkakaloob na ginagawa, may katapat na pangako. Paano ka manghihimagod niyan? May pangako ang Diyos. Paano kang masisira ng loob? Paano kang matatakot? May pangako ang Diyos. At ang Diyos pag nangako ay tapat. Sa Psalms 89:34 at sa Bilang 23:19, sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Lahat ng sinabi ng Diyos, pinapangyari. Diyos siya. Hindi siya tao. Hindi siya kayang pigilan ng mga pangyayari. Hindi siya kayang pigilan ng kahit sino man. Kahit ang kaaway, ang dyablo. He is God.